Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Magpalakpakan naman tayo dyan. It's been a long time kasi nga po tayo po ay nagkasakit at ngayong araw na ito, alam mo, grabe itong mga nangyayari sa lipunan Hindi lamang po si BP Sara Duterte ang talagang ginugurgur ng mga kalaban, ngunit pati po yung dito sa Maynila. Abay, porket nalaman nilang babalik na si Yorme, abay yung mga kaalyado ni Yorme ay iniisa-isa na ho. Grabe, traidora na talaga ito Hindi kasi alam nyo dati, nung hindi pa nagdedeklara o hindi pa tinitipo ng mga councilor, yung mga barabarangay, hindi pa naman sila ginaganito ni Madam Hani Lacuna. Pero ngayon, na alam nilang kakandidato na uli o babalik na uli si Mayor, si Yorme Isko Moreno sa Maynila. Dapat naman. Pagkatapos ninyong babuyin, magagalit kayo ngayon at bumabalik na si Yorme. Kasi alam mo, nagagalit sila kay Yorme ngayon kasi babalik na daw si Yorme. Para daw niyang tinalikuran itong mga taga Maynila, lalong-lalo na ito si Lacuna. Ang problema ko kasi, sabi nga nila, ang pakikipagkaibigan ay nagtatapos pag ang pinag-uusapan na ay bayan. Ang problema, binaboy nyo ang Maynila, di ba? Binaboy nyo ang Maynila Ginago nyo ang mga taga Maynila. Tingnan nyo naman, bumalik na lahat ng kapangitan sa Maynila dahil po sa pagpapabayanin nyo. Akala ninyo kasi yung accomplishment ni Yorme ay mananatiling kinakapitan ninyo para bumango ang inyong mga pangalan. Nahahalata ng mga tao na wala ho kayong ginagawa dyan, Madam Mayor. Ngayon, napilitan nung si Yorme na bumalik sa Maynila, nagagalit naman po kayo sa mga pumanig sa kanya. Yan po nangyayari ngayon Nagagalit po sila doon sa mga pumanig kay Yorme, kaya ngayon pinagtutulungan sa mga session. Kasi ganito nangyayari ho dyan. Yung mga councilor, sila ho yung parang tumata yung mga congressman sa national. Sila po yung nagbabalangkas, nag-aayos ng mga budget, tinitingnan, binubusisi yung mga budget ng mga departamento ng City Hall. Okay? Yun po yung kanilang katungkulan, yung mga councilor ho dyan. Kaya hindi ho nilalanglang yung mga councilor na yan. Kasi sila ho nagbabantay sa budget, sa tax ng mga taga Maynila. Kung talaga bang napupunta sa tama. Nung panahon ni Yorme, maganda po lahat ng mga tax ng mga taga Maynila, kita naman ho natin. 'Di ba? Nakita natin nalinis ang Maynila, naayos, nagkaroon ng magandang eskwelahan, nagkaroon ng magandang ospital. So talagang nagbunga yung tax ng mga Pilipino diyan sa Maynila. Yun ang katotohanan. Dahil din po sa galing ng mga councilor. Binabantayan po ng mga councilor yung sigurado bang nagagamit sa tama yung mga tax. Yun ang trabaho ng councilor. Ngayon, nung nalaman nilang babalik na si Yorme at itong mga councilor na kaalyado ni Yorme, yung nagbigay ng suporta kay Yorme, abay pinag-iinitan na. Iniitsipwera na po sila. Ang leader po ng mga councilor ay yung vice mayor. At ito namang vice mayor, napakasipsip po dito kay Mayor Lacuna. Siyempre, akala niya siguro siya nasusunod. Kaya sumisipsip na siya ng todo. Nung nalamang babalik na si Yorme, abay pinagtutulungan itong mga councilor na nagpahayag ng suporta kay Yorme at iniitsipwera. At dahil nga po sa pagiging iniitsipwera, itong ilan nating mga councilor na kaalyado naman ni Lacuna ay ang bababoy ng ugali. Ang babastos, anak pa man din ng isang bishop yung animal. Mana sa tatay Hindi, yun ang katotohanan. Mana sa tatay, bastos din Buti hindi siya dumila ng ganun Napakabastos din nung councilor na anak ni Bishop. Panoorin natin ito itong gulong nangyari dito sa Maynila. Ito. Kagurian sa sesyon ng Manila City Council, ang punot dulo niyan, pagpasa ng budget ng lungsod para sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez.
Sa taasan ng boses at tulakan, nauwi ang komprontasyon ng mga konsehal ng Manila City Council kahapon. Nakikita lang natin ito sa mga iba't ibang bansa, di ba, yung nagsasapukan. Aba, dati naman hindi ganito, dati naman maayos. Pero porket nagpakita lang ng suporta yung ibang mga councilor kay Yorme, kasi gusto kontrolado ni Lacuna lahat yung mga councilor, hindi niya makontrol dahil nga naman nababoy ng Maynila. Siyempre gusto nila ibalik na lang si Yorme. Dahil nagpakita ng suporta itong si Villanueva, itong JTB, tinatawag nilang JTB, nagpakita ng suporta kay Yorme. At nung tinatanong niya na yung budget, nilusubo siya. Grabe ho. Ang bastos din talaga no? Nilusubo siya ng walang iba kung hindi yung anak. Naku. Yung anak at saka yung anak po ni Congressman Benny Abante at saka yung kapatid ba yun? Kapatid ni Hani Lacuna na si Philip Lacuna na isa ring councilor. Alam mo, ganyan talaga pagka porket kapatid ng mayor, kapatid ng congressman, akala mo kanila na yung council ng Maynila. Kaya ganyan na mga bastos na mga pagkakaugali. Ang nagkakaalitan, sina Councilor Joel Villanueva at Councilor Philip Lacuna. Ilang minuto pang tumagal ang tensyon bago sila tuluyang naawat. Siga-siga kasi nitong kapatid ni Lacuna. Ate ko yan Bakit ba? Huwag niyo kini-question yung budget. Ate ko yan Hindi ganun. Hindi tama yung ganun na kini-question niyo yung budget. Diba? Porket ate mo, hindi na pwedeng questionin yung budget. Hindi naman ata tama yun. Diba? Ay nako, grabe talaga. Maya-maya, lumapit ang dalawang konsehal kay Vice Mayor Yul Servo kung saan muli silang nagsagutan. Grabe naman. Ang ugat ng girian, niratsyad na raw ang pagpasa sa 2025 budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. Sa kabila raw kasi ng pakiusap ni Villanueva na mabusisi ang pondo ng lungsod sa susunod na linggo, na naig pa rin ang boto ng mayorya at nakalusot ang panukala sa ikatlot huling pagbasa ng konseho. Nag-issue raw ang aming mayora, Hani Lacuna, ng Certificate of Urgency na dapat maipasa na. Nagtataka naman kami, bakit kailangan maipasa na considering na hindi pa pumapatong yung buwan ng Oktubre. Na supposed to be, dapat dito nagkakaroon ng public hearing. Sounds family, no? Ganyan din sa Kamara pinapaspas po yung mga budgetan. Tapos nagkakaroon ng mga insertion. Ganyan na ganyan po yung Kamara Bakit pa kasi pinapaspas? Bakit binibilisan? Ano bang hinahabol natin? Wala pa namang Oktubre, sabi. Sa Oktubre pa nga yan kasi nga, sa malamang, merong mga ayaw pasilip. Nako. Mayor Lacuna, ang aga mong nabulok, di ka pa sikat. Ang aga mong nalaos, di ka pa sikat. Hindi mo pa napapatunayan na ikaw ay karapat-dapat na mayor ng Maynila. Puro na nga kapalpakan dyan. Ay pambihirang buhay Ganyan ang ginagawa ng mga bata mo, lalong-lalo na yung kapatid mo. Atapang-atao yung kapatid mo masyado, Di maganda yan. Di maganda yan. At tumaharap yung mga department heads sa mga konsihal para matanong sila at malaman at i-justify nila yung hinihingi nilang pondo. Para kay Manila Councilor Joel Villanueva, malinaw na politika ang dahilan sa mga nangyayari sa kanilang konseho. Sobrang linaw. Lalo't hayag na ang pagpanig ng kanilang kampo kay dating Manila Mayor Isko Moreno na tatakbong muling alkalde ng lungsod sa 2025 elections. Dinepensahan naman ni Manila Councilor Uno Lim ang naging proseso kahapon. Si Lim ang pumalit kay Councilor Lacuna bilang Appropriations Committee Chairman bago magkagulo. Para hindi masilip Isipin mo tingnan mo kawalang yan. Ano sabi? Si Lacuna ang boss. Okay? Sino ang kanyang appropriation? Yung sa komite. Bago pinalitan ito, yung kapatid. Di ba? Anong tawag mo dyan sa ganyang klaseng hindi, doon na lang Di ba? Doon
na lang po ikaw ang mayor. Yung kapatid mo, councilor. Siya ang in charge sa appropriation para bagang si speaker at saka si Zaldico. Di ba? O, imaginein mo na lang. Imaginein mo. Kasi sa kamera, si speaker ang boss, yung appropriation, yung bata niya, na si Zaldico. O, di ba? Na tinatawag nga nila. Tinawag ni Villanueva na napakaraming issue patungkol sa mga bagay-bagay sa construction, yung kanyang o contractor pala, hindi construction, contractor, di ba? Hari na nga contractor. Doon pa lang sabi, na kagad yun conflict of interest. Dito, ganun din. Yung mayor, kapatid niya ang appropriation. Pantakin mo. Imaginein mo na lang yung senaryo. Oh, sino ang mag-ano ng budget? Yung kapatid ko. Diba? Doon pa lang, alam mo na kagad na may hocus-pocus na mangyayari. Doon pa lang, medyo sandali. Ha? Sinong mag-check ng budget? Yung kapatid mo. Anong katarantaduhan yun, di ba? Doon pa lang malalaman mo na may katarantaduhan. Doon pa lang malalaman mo na sandali. Nangangamoy danggit sa lansa. Sa sesyon, giniit niyang legal ang proseso kahapon. May certification na galing sa ating mayor na urgent yung budget dahil nga kung ano na yung mga nangyaring calamity. Of course, tuloy-tuloy yung ating mga services. So kapag meron hong urgency na request ang local chief executive, tignan ho natin sa local government code, sa internal rules of procedure. Yan ho yung naging basihan ho po namin kahapon. Noon lamang Hulyo, kinuwestiyon ng kampo ni Villanueva hanggang sa korte ang umano'y secret session ng konseho kung saan tinanggalan daw sila ng mga komite. Sinagot ito noon ni Servo sa pamamagitan ng isang madamdaming talumpati at saka nag-walk out. Ay, anak ng tutsa. Mana-mana pala kayo dyan Bastos din pala yung mayor, vice mayor ninyo Kaya naman pala bastos sa mga councilor na bata nila kuna. Bastos din pala at ang vice mayor nila. Kasi nagrereklamo daw na isipin nyo to parang yung ginawa nila kay Marcoleta. Hindi man lang in-inform si Marcoleta na pagtanggal niya na doon sa kanyang posisyon sa Kamara. Okay? Ganyan ang ginawa dito sa mga councilor dito. Hindi rin in-inform yung mga councilor na kumampi kay Yorme na nagpakita ng suporta kay Yorme. Hindi rin po in-inform na tinanggal sa mga komite. Ano ginawa nitong vice mayor? Ayun, nagdrama. Feeling ko namimiss lang niya yung pagiging artista. Kaya nagdrama at nag-walk out. Apakabastos din, di ba? Kaya nga alam mo, ang titulo ng ating dito Lacuna, binastos si Yorme. Bakit? Bakit kanyo binastos si Yorme? Kasi yung porket mga sumusuporta na councilor nagbigay ng suporta kay Yorme, binabastos ng mga tauhan ni Lacuna. 'Di ba? Katulad nito, bata niya itong vice mayor, yung kapatid niya, binabastos din yung mga councilor na kumampi kay Yorme. So parang ang dating nito, binabastos din ni Lacuna etong si Yorme. Nako, hindi maganda yan. Gago! Madam Lacuna, hindi maganda yan. Tandaan mo, kung hindi ka kinampanya ni Yorme, malamang hindi ka naging mayor. Ikaw talaga. Hindi, totoo naman, di ba mga kababayan? Sa tingin nyo ba mananalong mayor to si Lacuna? Kung hindi ito kinampanya ni Yorme? Hindi. Wala naman itong magandang record sa Maynila. Hindi naman maganda ang record nito sa Maynila, kaya napaka yung mga ganyang sa tingin ko, malaking problema natin diyan. Kaya eto pakinggan natin itong paliwanag pa ng councilor na kung saan napaaway yung binastos ika nga na di umano ni Philip Lacuna at saka nitong yung kapatid. Yung anak pala, yung anak. Kasi siya yung nanulak doon siya daw yung nanulak doon, yung anak ni Benny Abante. Di umano. Ito, pakinggan natin to Pakinggan natin yung paliwanag
ni JTB, ni Councilor Villanueva. Good afternoon po. Matanong ko lang po, yung nangyari kahapon na... Councilor, kasi malamang nagalit dun sa damit mo. Malamang nagalit dun sa damit mo kasi sabi mo dyan, your miss choice. Dapat ladies choice yan eh. Hindi, magkakaroon daw dyan ladies choice. Choice ni Lacuna. Kaya hindi. Biro lang ha. Atensyon sa City Council, kamusta naman po? Well, hindi namin kagustuhan yung nangyari na yun. Pero nangyari yun dahil sa hindi namin nagustuhan yung ginawa ng mga kasamahan namin. Nag-ugat ito dun sa pagsasalang nila dun sa proposed budget ng City Hall amounting to 25 billion pesos. Sapagkat naniniwala kami, hindi ganun ang tamang proseso ng pagpapasa ng budget ng City Hall. Kaya wala kaming kaalam-alam. Isinalang yung proposal ng approval ng budget ng City Hall o kaya kami nag-react. Which is very valid, di ba? Valid po yung reason niya na mag-react sila. Sandali. Ito trabaho namin, busisiin ang budget. Bakit niyo pinapaspas? Wala hong illegal, walang mali dun sa ginawa nila. It's part of being a councilor. It's the job of the councilor na i-check yung budget. Bakit yun yung pinapaspas? Meron ho ba kayong dahilan kung bakit ninyo pinapaspas yung budget? Komento nyo nga ho dyan pagka sa tingin ninyo meron hong dahilan kung bakit nila pinapaspas yung budget sa Maynila. Obvious na obvious eh. Alam na this eh. Di ba? Alam na this. Ikaw talaga? Nagagalit tuloy si Hindi po pinaalam kahit na kailan po. Walang abiso. Wala. Ito, hindi nakalagay sa agenda. Ay, grabe. Ito sa other matters. Kaya nung sinalang sa other matters, nagulat kami, bakit papa-approve agad yung budget? Gayong wala namang nangyaring budget or public hearing. Kung saan yung mga department head, dapat tinatanong to ng mga konsihal. Ano yung proposal? Anong gusto mo? Anong kakulangan? Para paglalaan ng pondo, wala nangyaring gano'n. Kundi, sinalang na lang yung proposed budget ng 25 billion nang walang nangyaring paghaharap sa mga department head na dapat sa kanila nang gagaling yung panukala kung ano yung paggagamitan nila sa mga departamento nila. Di ba? Isipin nyo na lang, pinaspas ang budget. Halimbawa lang, national budget, pinaspas. Tapos may mga pumalag. Diba sinabing, sandali, pag-usapan natin to, deliberation tayo ng budget. Which is karapatan ng mga kongresista yun. Ganon din sa local government. Karapatan po ng mga councilor ang busisiin ng budget. Yun ay kanilang trabaho. Bakit ninyo pinapaspas at inaalis ang trabaho? Porket ba sila ay nagpakita ng suporta kay Yorme? Mayor Lacuna, ang dumi maglaro ninyo mga kasamahan mo ha? Hindi kaya tuloy pambabastos yan eh. Di umano. Pambabastos di umano ito ni Hani Lacuna kay Yorme. Porket nagpakita ng suporta. Pangit na ugali nyo ha. Gago! Hindi, totoo. Ang pangit na ugali nyo madam kung ganun. Kasi tanong ko lang po, para naman daw po saan yung gagamitin yung pera na yun? Well, siyempre pag budget para to sa taong bayan, nandun yung parte doon, pasahod sa mga empleyado, yung iba doon, infrastruktura, mga gamot, mga kailangan sa ospital, mga social services, allowance sa mga senior citizen, PWD, yung mga ganon. So, dapat malaman namin yon. Ang nangyari doon, isinalang lang yung budget nang hindi ipinaalam sa amin, kaya gusto namin magtanong, ayaw naman kami pagtanungin sapagkat sarado na raw. At kailangan lang mamili ng tatlo sa amin grupo at yun ang taong papayagan magtanong, hindi ganun ang proseso. Mali yun. Mali. Halatang halata kayo eh. Kayong mga bakit kaya nila gusto sila no? Hindi kasi alam mo, that's why we have councilors. Alam nyo ho ba na councilor bawat district may mga councilor ho sa bawat distrito. The issue there is so that every district of that local government ay marepresenta. Yun o yung kanilang trabaho. Itong mga councilor lang representative namin dyan. So that bilang mamamayang Pilipino, bilang mamamayan ng Maynila, ay meron po kaming say sa budget. Meron po kaming karapatang ipunahin ang mga budget.
bakit ninyo tinanggal etong mga councilor na ito? Bakit nyo itinago sa mga councilor na ito? So ibig lamang pong sabihin, tinatanggalan ninyo ng karapatan ang mga distritong kanilang nirerepresenta. Bakit? Meron ho ba kayong tinatago? Oh. Yun ang tanong dyan eh. Meron ho ba kayong tinatago at bakit ninyo ginaganyan ng budget? Oh, tuloy. Dapat lahat papayagan magtanong. So bali ang nangyayari po ngayon parang sila-sila lang, parang ganun po ang nangyayari. Oo, nangyari. So kaya namin sinasabi, ni railroad. Binastos kami sapagkat... binastos nga ni railroad, di ba? Sa madaling salita, binastos ng kanilang pinuno na si Hani Lacuna ang pinuno naman ito mga to na si Yorme. Naku po, bastusan na talaga ngayon sa Maynila. Ha? Ay nako. Hindi maganda yan, Madam Hani Lacuna. Hindi maganda yan. That's not nice. Kapatan din namin magtanong sa kanila. Lahat kami pare-parehong mga halal ng totoo yan. Mga distrito. So kung meron silang... Kung maganda, kung ayaw ninyo, wag na tayo maggawa ng eleksyon. Gawa-gawa pa tayo ng eleksyon. Tapos pag may nanalo namang councilor, tatanggalan ninyo ng karapatan. Wag na. Wag na tayo mag-eleksyon. Ay, gaguhan lang to. Nag-aaksaya tayo ng pera. Hindi, di ba naintindihan niyo ibig sabihin? Nag-aaksaya tayo ng pera, gawa-gawa tayo ng eleksyon, wala naman palang tatanggalan nyo rin naman pala sila ng karapatan. Napakagago naman eh. Gago! Ikaw talaga, madam. Karapatan na maghainom, meron din kami karapatan para magtanong at alamin kung ano yung pina-a-aprobahan sa amin. Kasi magtataas kami ng kamay eh. Kaya nga naman, pwede ba naman yun? I approve, tataas ka ng kamay, hindi mo alam kung ano yun. Gaguhan naman eh. Wag naman po natin, magkano ho ba yung budget na yan? Magkano ba yung budget? Hindi naman nararapat na, aproban nyo na ito kasi pinag-aralan na namin yun, hindi ganon. Hindi pwede yun. Dapat lahat kami ini-involve kasi collegial body ito. Ito yung magandang halimbawa. Collegial body ito, ibig sabihin lahat kayo eh. Dapat hindi yung pwedeng tuta lang yung mga kasama nyo dyan. Basta magtaas na lang kayo, kami nang bahala dito. Bahala na kami sa budget. Grabe Bakit po ba nagkaroon ng tension sa City Council? Dahil po ba yan na nalaman din po nila na tatakbo si Yorme Isko Moreno? Well, siguro bahagi na yun. Simula nung kami dumiklara na. Precisely, dapat ganun. Kami ay kay Yorme Isko Moreno, nahati na yung konseho. So, syempre dahil nahati na, nararapat lamang na magkaroon ng check and balance sa konseho. Yung mga ipinapasa nila, lalo na sa larangan ng pananalapi, dapat usisain ito. So, nag-ugat ito, kagaya na sinabi ko. Parang nabastos kami. Gusto namin magtanong, alamin namin kung ano yung... Sir, hindi na parang. Nabastos talaga kayo. Hindi kasi ako, mantakin mo. Gusto nila pa-aproban sa akin, tapos hindi naman nila ipapaliwanag sa akin yung kung ano man yung gusto nila pa-aproban. Kabastusan talaga yun. Tapos ngayon, pag nagtanong yung mga distrito, yung mga constituent nyo, sasabihin, bakit ganito lang ang budget? Bakit ganito? Sasabihin mo, wala kaming kinalaman kasi yung mayor lang ang may ano. Hindi pwedeng ganun. Trabaho mo yan, sasabihin mo ngayon sa councilor. Trabaho mo yan, sir, siguraduhin na yung budget ng local government mapunta sa tama. Kaya lang kasi hindi kami pinayagan na busisiin. Hindi pwedeng sagot ng councilor yun. Diba? Malilintikan sila dun sa constituent nila. Importante na maipaliwanag nila ng tama. Kaya dapat, ipaliwanag din po ng mga departamento doon sa council kung ano ba. Kung wala naman palang ganunan, tanggalin na lang natin lahat ng councilor dyan. Ginagago nyo naman mga taga-Maynila eh. Mayor Hani Lacuna, wag nyo naman gaguhin yung mga taga-Maynila. Bastusan yung ganyan, sir. Mami. Mga budget ng iba't ibang departamento, ayaw nila kaming pagtanungin. Pagkat sinasabi nila, meron silang tamang bilang, sapat na bilang, kaya wala na rin mangyayari, kaya hayaan na naming aproban. Hindi yung ganun kadali. So bali, kaya yun ang nag-trigger para po nagkaroon kayo ng pagtatalo. Dapat lang naman. Dapat. Ayaw namin ng away. At hindi naman yung pagtatanong ay hindi to dapat kinukonstru na kami nakikipag-away. Parte lang ito, period of debate. Dapat kami nagtatanong sa... Pikon sila eh.
Kasi nga mga ano yan mga entitled lalo na yung, syempre, mantakin mo, kapatid ka ba naman ng mayor? O talagang entitled ka. Hindi, ako siga dito. Kapatid ka ba ng congressman na si Abante? Aba, hindi, siga nga tatay ko Dumidila-dila, gumaganong-ganon nga Kasi ako, hindi ako siga dito. Hindi pwede yun, dapat siga din ako dito. Ang dami siga sa Maynila. Ang hirap niyo sa inyo sagutin na nagpapanukala. Kaya nagtataka kami kasi bago lang yung chairman ng Appropriation Committee, pero mo bago lang siya maghahain siya ng proposed budget. Siyempre pag naghahain ka nun, dapat napag-aralan mo yun. Pwede ba yun? Ikaw na ngayon ang chairman ng Appropriation ikaw na ang mag-sponsor nitong budget. Anong alam mo dun? So, dapat sagutin niya yun. Ayaw nyo lang sumagot. Kaya kami... Yun ang problema. Ayaw sagutin. Nagagalit. Kaya kami kumukontra sa sinasagawa nilang railroading ng pagpasa ng budget. Konsi, hindi po ba labag sa rules yung itinago yung pagpasa ng budget po sa taong bayan? Well, yung sinasabi kasi, inaalaw naman yan. Pag suspended ang rules, kahit pwede. Pero dapat ipinapaalam sa amin. Kaya lang, nagtataka kami, nag-issue si Mayora ng Certificate of Urgency, very urgent daw, na kailangan ipasa tong budget. Bakit kayo urgent? Alam ko na kung bakit urgent. Ako alam ko na, may hinala ako bakit urgent yan. Pwede ko ba akong magbigay ng opinion ko kung bakit urgent? Ito opinion ko lamang to Hula ko lamang. Hindi ko sinasabing ito'y fact. Ito'y hula ko lang kung bakit urgent. Mabilisan na kailangan. Ito'y hula ko lang Malapit na eleksyon 2025 na. Malapit na kampanya. Kailangan meron kaming may pagmalaking proyektong nagawa. Mantakin mo 3 taon wala kami nakapakita. Lahat ng proyekto ni Yorme. Diba? Kaya nga nila tinanggal yung sa may Quirino. Corner, asan ba yun? Yung Quirino, basta corner, nakalimutan ko na. Yung mga poster doon, dati mga accomplishment ni Yorme nakalagay doon. Ngayon, mukha na ni Marcos. Kasi sumisip-sip sila kuna kay Marcos at saka kay Tamba. Hindi ko alam kung para ba mabigyan ng project. Hindi ko alam pero tinanggal niya yung mga proyektong natapos ni Yorme doon. Dati kasi picture yan ng mga natapos ni Yorme. Ngayon kasi, alam natin, ang dami. Condominium, Ospital ng Maynila, ang dami yung proyekto yun ni Yorme. Yeah? 3 taon yun. Dumaan pa sa pandemya yun. Mantakin mo, mga taga Maynila, magising kayo Dumaan pa sa pandemya yun at ang dami niyang natapos na proyekto ni Yorme. Si Lacuna, patapos na yung kanyang 3 taon, wala pa ni isang maipagmalaking proyekto. Tama mali? Sige, kayo wag na akong tanungin ninyo. Yung mga taga Maynila, although taga Maynila po ako. Tanungin nyo sila, meron ho bang natapos na proyekto sa Maynila? Wala po, di ba? Bakit kanyo? Bakit kanyo? Kayo hong sumagot. Bakit kanyo walang natapos na proyekto sa Maynila? Itong si Lacuna. Sige. Kaya, hinala ko lang naman po ito. Kaya minamadali yung budget. Kaya minamadali yung budget para matapos na yung mga kailangang tapusin na budget, tapos makagawa sila ng proyekto na maaari nilang ipagmalaki sa kampanya. Siguro nagising-gising. Siguro iniisip niya, pababayaan naman ako ni Yorme dito. Na kasi sabi ni Yorme, retire na siya, pababayaan ako. Ang problema, madam, totoo naman. Totoo naman gusto na mag-retire ni Yorme. Ang problema lang, pinabayaan nyo talaga yung Maynila. Ang daming nagre-reklamo. Ako personal ako Lagi ko nasa Maynila. Malate, nababuyo. Maniwala kayo, bumalik sa dati. Nababuyo talagang Maynila. Kaya hinahanap si Yorme. Kaya walang choice si Yorme kung hindi kumandidato. Na bilang mayor para bumalik ang ganda ng Maynila. Walang biro ho.
Oh. Ngayon, bigla kayong nagkukumahog dyan na magkaroon ng proyekto na may pagmamalaki. Last minute. Kaya tuloy na madali itong budget. Tataka namin, under the local government code, meron pa naman hanggang katapusan Oktubre. Mantakin mo hanggang katapusan ng Oktubre. Yan ang yan ang rules o ika nga law. Hanggang katapusan pa ng Oktubre. Ano pa lang ngayon? September, katapusan pa lang. Gusto na nilang paspasin. Paano mo matatawag na urgent yan kung you have 1 month? Ang urgent, yung last week na siguro. Kailangan na talagang hindi na ito ma-discuss kasi kailangan na maipasa to. Ganun ang urgent. Pero urgent ba 1 buwan? Natarantado tayo nito mga to Kaya alam mo yan na nakakabuisit sa mga politiko natin Pag tinatarantado tayo di ba? Ang problema, meron mga pipiyok dyan at magsasalita. Sandali. Ang katapusan pa tayo ng Oktubre, ba't kayo nagmamadali? Humarap ang mga department head, magkaroon ng budget at public hearing bago maset yung deadline. Next year pa naman gagamitin yung pera, January. September pa lang ngayon. Why in a hurry? Bakit urgent? Alam na natin yan, sir. Alam na natin, sir. Kasi nga naman, sir. Eto, sir, pananaw ko lang. Kung January pa magsisimula yung mga proyekto nila, during the campaign by February, wala na sila may pagmamalaki. Naggahol sila Naggahol sila Wala sila may pagmalaki ngayon. Puro proyekto ni Yorme. Kaya ngayon, ayan, nag-ano sila. Natataon, next week, filing na certificate of candidacy. Yun. Kaya nakukulayan. Yun. Para saan po specifically yung sinasabi nilang inano na budget? Para saan daw po yun? Well, ito yung magiging pondo ng lungsod ng Maynila sa buong taon ng 2025. Nahatiin to sa iba't ibang departamento, sa ospital, sa mga departamento ng MDSWD, lahat. MTPP, sa Manila Zoo, sa PRP. Kita ninyo for next year pa yan. Ang katapusan pa, Oktubre, ng katapusan doon ng kailangan matapos. Ngayon pa lang, minamadali na nila. Ang ginagago tayo nito mga to, no? Lahat ito. Kaya nga ang tanong namin, magkano ang nakalaan sa bawat departamento? Nagtaas ba ito? Bumaba ba ito? Sapagkat kami, kinakausap din kami ng mga constituents namin at mga ospital. Meron silang pangangailangan. Gusto namin mag-ambag. Parang pinagkakait sa amin yung karapatan namin mag-ambag at magbigay ng suwestyon sa pagpaplano ng pagbabudget. Parang sila lang. Hindi naman nila pera yan. At hindi naman pwede yun. Kahit basta hindi pera nila, hindi pwede. Kayo'y binoto ng taong bayan ng Maynila. So, ibig sabihin, ang tinatanggalan ng karapatan nitong mga bata ni Lacuna ay yung mga constituent ninyo. Sa pamamagitan ng hindi papayag na questionin ninyo yung mga budget. Tinatanggalan nila, kayo mga taga Maynila, ang tinatanggalan ng karapatan. Hindi po itong mga councilor ninyo. Tuloy. Can we confirm magkano po yung total amount po? Ayan, alamin natin. Magkano po ba kasi yung amount na yon? Eto. Dito kayo magugulat. Magkano ba kasi lintik na pinag-aawayan naman? Baka naman 100 lang yan. Baka naman 1 milyon lang yan. Magkano ba kasi yan? Magkano ba yung budget na gagamitin? Yung sinali nilang budget po. 25 billion pesos. Ano? 25 billion? Kung ako nga naman, papaspasin ko talaga. Tangin na 25 billion, paspasin mo na yan. Paspasin na yan. Parang hindi na maikwenta-kwenta. 25 billion? Magkano kaya pang eleksyon dyan? Gago! 25 billion. No wonder. Alam na this. 5 billion pesos. 25 billion. B, as in, ikaw lang ang bibi ko, ganun, B. 25 billion. Mga kababayan, billion po, hindi billion. O kaya million, hindi billion. Okay? Ngayon, alam nyo na kung bakit pinapaspas yan. Sa ganyang kalaking pera, paspasin talaga yan. Sa budget ng lungsod for next year.
Kaya po talagang hindi rason na maging in a hurry. Yun, ang galing nung tanong na yun. Kung sino man ikaw nagtanong, ikaw na kumandidato. Hindi, loko lang. Gago! Hindi, kaya nga naman, tama naman yung sinabi na. Kaya naman hindi dapat paspasin kasi 25 billion is not a joke. Di ba? 25 billion, pera yan ng mga taga Maynila. Tax nila yan. Di ba? Hindi dapat yung paspasin. Dapat po yung binubusisi talaga. Sinisiguradong mapupunta sa ng taong bayan. Diba? Mapupunta sa ospital, mapupunta sa condominium, hindi ko saan siya mapupunta. Naman Hindi naman po yan 25 million lang para ilang lang nyo at sabihin na hindi, okay lang, bilisan na natin to. Hindi 25 billion. Mga taga Maynila, 25 billion pinapaspas ng mayor nyo. Anak kayo ng wewe, ha? Urgent. Hindi po talaga rason. Hindi rason, hindi daang libo ito, hindi ito milyon. Bilyon ito. At saka next year pa. At next year pa. Oo, naku, magkano kaya yung 25 billion pag nilagay mo sa isang sako yun, ano? Gaano kaya kalaki yun, no? Hindi pa ako nakakita ng 1 billion Ito, 25 billion. Grabe, yaman ng Maynila. Paspasin na yan. Paspasin na yan. Para nga naman sa kampanya ng mga bata ni paspasin na yan. O kaya tataka kami, bakit minamadali? At ang masama doon, bakit ayaw nyo kaming pagtanungin? Meron bang itinatago? Doon kami nag-init ang ulo. Kaya nagkaroon ng altercation, nagkaroon ng sagutan. Sapagkat parang binubusalan yung mga bibig namin, huwag na kayong magtanong. Total, hindi naman kayo mananalo sa bilangan. At tanggap naman namin yun. Pero pagtanungin nyo kami. Yun sabi. Konsi, what can you say? About sa mga taong nagsasabing isa po kayo sa nagdede. Ayaw mo na yan. Tapos na yan, okay? So, yun na nga yun. Yun ang dahilan kung bakit pinapaspas po itong budget. Di ba? 25 billion. Mga taga Maynila, dapat po bang paspasin yan? Kung kayo po ba ang tatanungin, tatanggalan ho ba natin ng karapatan ng mga councilor na magtanong at magbusisi sa 25 billion na budget ng mga taga Maynila? Kayo ho, sino ho sa tingin ninyo ang tama? Yung mga councilor na nagsasabing atin po itong busisiin? O yung mga councilor na siga at sinasabing, hoy, wag na kayong magtanong, ha? Tapusin na natin to nang makuha na. I mean, makuha na yung budget at maibigay na sa taong bayan. Ayuda na naman, hayop. Hayop. Sigurado ako dito, kalahati nito ayuda mapupunta during the election. During the campaign. Alam mo, eto nga siguro eto hindi kaya ganito. Ewan ko, komento kayo dyan sa baba. Babasahin ko yung mga komento ninyo. Hindi kaya pinapaspas ito dahil itinago yung ilang porsyento ng 25 billion na inilagay sa ayuda. Para merong maipamigay na ayuda during the campaign. Ang kandidato. Nako po. Kung sa tingin nyo yan, i-comment nyo sa baba. Okay. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.